Hello guys! Hello Sagittarius! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Sagittarius. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat. General reading, so pwede kang makaresonate dito. Okay, heightened intuition. Wow! Okay. So, nakikita ko sir dito, Sagittarius, na kinakailangan mong makinig sa iyong intuition. Makinig ka sa sinasabi ng iyong intuition, ng iyong emotion, ng iyong instinct. Kasi, parang ang dami mong ginagawang desisyon ng hindi mo pinag-iisipan. And yung ending niya, pinagsisisihan mo kasi minamadali mo yung proseso, minamadali mo yung bagay-bagay. So, dito sinasabi sa'yo na magdahan-dahan ka. May plano ka bang bumili ng sasakyan, bumili ng bahay, lumipat ng tirahan, mag-resign, lumipat ng career, isara yung business. So, dito sinasabi, makinig ka sa sinasabi ng iyong intuition. Huwag kang magpadalos-dalos. Okay? Right. Pwede ba? So, this week sinasabi na isulat mo daw. Isulat mo lahat ng mga pros and cons sa mga decision making mo eh. Kasi, di ba, bago ka gumawa ng isang decision, make sure na alam mo yung patutunguhan nito. Okay? And yun, huwag tayong basta-basta gagawin ng decision na hindi natin alam yung consequences niya. Okay? Make sure na alam mo, make sure na pag-aralan natin yung mga choices natin, yung decision making, kasi mahirap magsisi sa bandang huli. Okay lang magsisi kasi may lesson learned, but the problem is kung paulit-ulit lang yung nangyayari, yung choices natin, parang hindi na yun pagsisisi, diba? Parang nagiging anong tawag doon, pabayaan na tayo. Page of Swords. So, nakikita natin dito yung mga balita. Dami mong matatanggap na balita. So, be careful kung napaligiran ka ng mga chismoso-chismosa or yung mga taong mahilig mag-spread ng bad news or spread ng negativity. Kailangan mong umiwas. Kailangan mong bantayan yung mga mensahe, yung mga information na pinapakinggan mo. Okay, Palace of Coins, nakikita ko na isang balita ang matatanggap mo na like kung nag-aantay ka ng opening, like opening sa work, sa job, career, business, nakikita ko sir dito na yun yung matatanggap mong information. Pwedeng connection siya. Pwedeng connection sa ibang tao. Relationship, ganun din. May mga magbabalik. May mga papasok na pwedeng magpakilig, magpatibok ng puso. You know, it's new relationship, babalik yung relationship, trabaho na babalikan mo, bagong trabaho na papasukin, parang ganun. Diba? So, yung iba dito, yung matagal mo nang pinapangarap, pwedeng pangarap mong makabili ng sasakyan, magpatayo ng bahay, makapag-renovate, makapag-travel. So, possible siya, but make sure na pag-isipan mo daw, paidig ka sa sinasabi ng isip mo, ng puso mo. And then, yung right na yan is, isulat mo lahat ng mga documents, yung i-rewrite mo siya, or parang nakikita natin yung mga important dates, names, kailangan mo isulat siya sa linggong ito para hindi mo makalimutan. Ang daming balita. So, mag-ingat ka kasi posibleng makatanggap ka ng isang balita na pwedeng manghinayang ka. Manghihinayang ka kasi inaasahan mo to. So, be careful. Kita ko rin sa'yo dito na posibleng yung balitang matatanggap mo ay medyo makakaramdam ka ng takot. So, kailangan mo ng kalma. Kalmahin mo yung sarili mo. Kalmahin mo yung kapaligiran. Kita ko rin yung iba sa inyo naghihintay ng pera. Naghihintay ka ng pera from water sign, Pisces, Scorpion, Cancer, or from air signs, Gemini, Libra, Aquarius. May kailangan kang ipaglaban. May kailangan kang proteksyonan. Pwedeng pera to. So, kinakailangan mo sa linggong itong proteksyonan, yung savings mo, yung paghawak mo ng pera. Kailangan mong bantayan yung paano ma-manage yung salapi. Kasi parang pwede kang matempt ng
bisyo, like sobrang bisyo, parang mga gambling, parang ganun. So, ingat-ingat ka. Okay, so, if you're single, may pagkakataon na maraming magkakagusto sa'yo or magugustuhan ka sa linggong ito. And, kailangan mo pag-isipang mabuti. Huwag kang magpadalos-dalos. Pwedeng naghihintay ka ng message, reply, ng parang sagot sa'yo. Kung nanliligaw ka or ikaw yung nililigawan. Travel plans, progress. Mag-iingat ka kasi posibleng may mag-aaway-away sa loob ng sasakyan. May mag-away-away sa airport or sa bus station, sa loob ng bus or sa loob ng sasakyan. Or pwedeng may mag-away-away dahil sa pera. Okay? Or pwedeng tungkol sa inheritance or pwedeng tungkol sa sasakyan. Okay, so 10 of coins is isang financial portal ang posibleng mag-open sa'yo. So may inheritance dito. Financial windfall. Yung financial mo this week ay posibleng positibo siya. Positive. Kasi dito sinasabi na mahahawakan mo yung lump sum of money na to. Or siguro may hawak kang lump sum of money sa ngayon. May inipon ka. May gusto kang bilhin. And nakikita ko siya dito. Kailangan mong pag-isipan to kasi sobrang excited ka eh. Okay? 6 of coins. Pwedeng may mga taong lalapit sa'yo sa linggong ito para mangutang, para humingi ng tulong, ganyan, ganito. And be careful kasi pwedeng yung taong yan ay hindi na yan magbabayad sa'yo. Lalo yung mangungutang. Okay? Kasi parang yung taong yan is mahilig siya talaga na mangutang pero hindi siya nagbabayad. Okay? Kita ko sure dito makakaramdam ka ng pagod. It's normal yan, is Christmas, New Year season. So makakaramdam ka ng pagod, puyat, anto kasi ang daming party, ang daming occasion, maraming kwento, ganyan ganito. So as much as possible, take a rest. As much as possible, bantayan mo yung inyong katawan, emotional, financial, physical. Kita ko sure dito, itong Palace of Swords na to reverse, sinasabi sa'yo na pag-isipan mong mabuti lahat ng mga decision making mo. Kasi posibleng this week, mayroon kang offer ng long distance work. So kung nasa Pilipinas ka, pwedeng may mag-offer sa'yo ng work sa international or sa kung nasa Luzon ka, Visayas, Mindanao, parang ganun. So nakikita ko sa'yo dito na isang long distance work, travel, ang posibleng gagawin mo para sa trabaho or para sa relationship. Nasa 9 of Swords ka, so hindi ka makatulog. Sobrang, anong tawag din? Sleepless. Parang hindi ka mapakali kasi gustong-gusto mo tong trabahong to sa malayo, pero nagdadalawang isip ka. Gusto mong bumili ng sasakyan, gusto mong lumipat ng bahay, nagdadalawang isip ka. So yun, makinig ka sa sinasabi ng iyong intuition, timbangin yung mga pros and cons dito sa decision making na to. Okay? Thank you guys. Bye!